Hola from Barcelona! Today, bibisitahin natin ang Philippines Consulate General ng Barcelona para magbenta ng Filipino sausage at maha blanca. Dadalhin ko na rin kayo sa isang sikat at kauna-unahang Filipino baker dito sa Barcelona na itinayo ng mga Ilonggo at ng sikat nating volleyball player na si Rachel Andakis. After nung may init na pagbisita ng Consul General sa aming munting tindahan, naimbitahan naman kami ngayon na bumisita sa kanila dito sa Konsulado ng Pilipinas. Eto si Chef Jama, dala-dala niya na ang maha blanca na ipepresent namin sa kanila. Sisig sausage at longganisa lang naman talaga yung binibenta namin. Pero dahil naipagyabangan ni Chef Jama sa kanila na minsan gumagawa rin kami ng maha blanca, ay ayan, sinamantala na rin niya. Kinakabahan nga ako dito kasi sa bahay lang talaga ako gumagawa nito. Ngayon, gusto na niya ipatikim sa maraming tao. Sa labas pa lang, isinalubong agad kami ni Sir Burns. Siya ang cultural officer sa Konsulado. At ayan nga, may paleson agad si Sir. Kapag may metal plate daw sa labas ng buildings, ibig sabihin daw ay historical at protected siya by the Spanish government. Si Enric Sañe din pala ang architect ng building natin ngayon. Si Enric Sañe kasi isang sikat ng architect din dito like Gaudi. Kung pupunta kayo ng Barcelona, huwag niyong palagpasin ang Tibidabo Mountain para makita ang best panoramic view ng buong city. Ito kasi yung highest point ng Barcelona. May amusement park din doon. Ang simbahan na nakikita nyo ay si Enric Sañe din mismo ang gumawa. Ang ganda ng entrance ng Philippine Consulate ng Barcelona, maa-amaze ka talaga. Agaw pansin naman itong hagdan nila. Feeling ko tuloy para kung aatin ng ball. Uuwi ng 12 midnight, may iwan ng sapatos at hahabulin ni Chef Jama. Ganito rin kaya kaganda sa loob. Tara tingnan natin. Ay, may bahay kubo. Napakalaki sa loob, magandang interior design. Yung chandelier gawa sa seashells na galing sa Pilipinas. Yung mga painting sa wall talaga may Filipino touch. May bamboos and anahaw. May banig din. Ayun, may barbecue place din. Joke lang, napaka-cozy and warm ng lugar. Dito na rin daw kami magmi-meeting. Nandito na si Ma'am Maria Teresa Lazaro. Siya ang aming Consul General dito sa Barcelona. Kasama si Sir Lee, ang Vice Consul, si Ma'am Nini at si Sir Bernardo. Ayan, ipinapatikim na namin sa kanila ang aming maha blanca. Nagustuhan naman nila pero sabi ni Ma'am Nini, try ko daw na instead of coconut flakes, ay latik ang ipang topping. Sa bagay, mas malasa nga naman yun. So, why not coconut? Kaya ko to. Interesado daw kasi sila na i-present ang pagkain natin sa gaganaping gastronomical experience sa Consulate. Abangan yung event na to sa next vlog ko. After close ang deal, itinur pa rin kami ni Sir Burns. Dito daw sa loob, makikita natin ang Santo Niño na ipinaresent sa La Sagrada Familia noong 2021. Na ang misa ay pinangunahan ng ating Filipino Archbishop na si Bernardito Auza. Sa gitna naman ay itong scaled down replica ng cross ni Magellan na present din sa La Sagrada Familia 3 months after ni Santo Niño. Meron daw a total of 5 Santo Niño sa buong Barcelona. Dito in-explain na rin ni Sir Bernardo kung bakit may suot na Spanish bandar, sash at military boot si Santo Niño. Bakit nga ba? During the time of Spanish colonial era, the Governor General gave him the rank of Captain General in the Spanish military. At kapag military officer ka nga daw, bibigyan ka nila ng sash at kailangan mo magsuot ng boots. Kaya lahat ng Santo Niño ay naka-boots. O, diba? Sa totoo lang, hindi ko talaga alam to. Thank you ulit, Sir Burns. Sobrang natuwa naman ako kasi pinakilala nila sa akin si Aimee. Siya palang naging tulay ko dito sa Konsulado nang dahil sa kanya na-discover ang lola nyo. Hindi ko talaga makakalimutan to. Thank you ulit, Aimee. After na mainit nilang pag-welcome sa amin, idinala naman kami ni Sir Burns sa bagong Filipino bakery. Natuwa ako kasi matagal ko na talagang gustong puntahan to. Sabi kasi nila talagang kuhang-kuha ng bakery na ito ang panlasang Pinoy. Kaya talagang excited na kami dito. Nakilala namin ang may-ari. Ito si Ate Arlene at Ate Narisa. Magkapatid daw sila at they are from Iloilo. Ang kwento nila ay simula bata pa lang, minulat na sila ng kanilang pamilya sa paggawa ng tinapay at pag-handle ng negosyo. Nakaka-inspired ang kanilang storya. Marami sila naging trabaho bago pa ito. Pero dahil ito ang isa sa mga bagay na alam nilang gawin at nagpapasaya sa kanila, ay naglakas loob sila magtayo ng Filipino bakery kasamang suporta ng mabait nilang pamangkin na si Rachel Andakis. Dahil sa sarap ng tinapay, hindi lang Filipinong customers nila dito. Tinatangkilik rin ito ng iba't ibang lahi. Isa sa mga paboritong bilhin daw ng mga locals ay ang kanilang pan de coco at cheese bread. Kaya naman, tinikman na rin namin. Pilipinong-Pilipino. Nabilib ako, magagaling nga silang panadero. As in, isang kagat pa lang, bumabalik ang childhood memories ko. Hindi ko alam kung homesick ba ako o sagot sa homesick to. Pero I'm so happy, napakaswerte ng mga Pilipino dito sa Barcelona. Abot kami ng masasarap na tinapay ng Pilipinas. Talagang isa ito sa pwede nating ipagmalaki dito. Shoutout kay Mariel Monte Alto and family. Salamat sa panonood ng mga vlogs ko. Nanlaki naman ang mga mata ni Chef Jama nang ilabas nila ang Spanish bread. Mainit, umuusok ka talagang fresh from the oven. First time niya makakatikim nito. Curious na curious siya bakit daw Spanish bread ang tawag dito. In-explain naman ni Ate Narisa ang sa tingin niyang kwento ng tinapay na to. Wow. Sarap yan. Yung mga baker lang naman na nagpangalan nun. Yung Spanish bread. Kasi mukha siyang croissant, di ba? Roll mo siya.
doon sa palagay ko lang Spain no existe. Does it exist? O ayan. Ay, meron din silang homemade peanut butter. One week pa nga lang sa bahay, naubos ko na. Syempre, hindi kami uuwi nang walang tinapay. Sa Sir Burns, isa sa number 1 suking nila. Bumili kami ng tigda-2 para ipatikim sa pamilya ko at mga anak ko. Ayan nga si Jana, sobrang nagustuhan niya. Nakatatlong tinapay siya. Siguradong babalik-balikan namin ang bakery na to. Napapabili din kasi yung binan ko ng mamon. Ibenta na daw namin sa shop. So guys, hanggang dito na lang video natin for today. Ano pinaka nagustuhan nyo sa video na to? Hanggang sa susunod. Adios!